Is it also fair that the impeachment court also should address yung mga senator judges din naman that they are also expected to be impartial because aminin na po natin during the impeachment trial may mga pagkakataon po na of course nakikita rin po to ng publiko na naglo-lawyer daw po yung mga defense o yung mga senator judges para sa depensa. Yun na nga po, una-una po dun sa mga senator judges. Alam niyo po sa judiciary 'no, since, the impeachment court is not actually a judicial, office 'no. I mean the impeachment court, yes, is not a judicial office but, the Senate functioning as a quasi-judicial, entity 'no. Ah, yung pong huwes 'no, napakataas po yung, requirement diyan. Kailangan talagang the judge should appear to be manifestly impartial 'no. Mm. Ah, hindi po siya partial 'no. Kasi in order for justice to be secured by parties 'no, in order for justice to prevail. Now, on the part of the, dapat silang maging unang ehemplo 'no, kasi I agree with your observation because there are some senator judges na from the line of questioning, it appears that they are helping the parties 'no. Mm. Merong isang, kuwan na halimbawa, ah, yung isang party hindi niya masyadong na-establish, Yes. yung isang fact or facts na gusto niyang, maipakita sa publiko 'no, pagdating sa senator judge mas liliwanagan pa niya because the senator judge can practically ask anything under the sun. Mm. Di katulad nung, mga abogado na in the course of the direct examination limited ka lang doon sa anong sinasabi ng, ano yung kwento nung witness. Sa cross examination gano'n din. Well, yung, senator judge, yung mga tanong niya kung saan-saan puwede. Mm. So, doon makikita mo na, uy, mukhang si Senator Judge, A is, tinutulungan ito, So, dapat sana sila maging unang ehemplo para Mm. po maging patas ang laban. Pangalawa, doon po sa mga abogado na kung saan ay, meron pong, sub judice, rule 'no, doon sa rules on impeachment proceeding ng Senate, dapat din po 'no, maging, compliant yung mga abogado natin. Kaya lang po 'no, ang naintindihan po natin kasi alam niyo po hindi po katulad nating, abogado or yung mga nakapag-aral ng law or yung mga, closely involved with the, issues or cases like this na more or less naintindihan natin kung ano yung nangyayari during the impeachment proceeding. So, mas maganda nga rin po sana na yung mga abogado, na explain nila sa taong bayan kung ano ba talaga ang ibig sabihin nung mga nangyayari sa loob ng Mm. impeachment, ah, court Court. or yeah. So kaya nga po yung, sub judice na 'yan 'no, na the rule of sub judice, medyo masalimuot 'no, kasi dapat obligation ng abogado, explain 'no, Mm. without necessarily, getting into the conclusion anong mangyayari, 'di ba? You just Mm. explain what transpired, yun lang naman, So, I think the presiding officer would be prudent also because he is also a lawyer and he understand the function of the impeachment court. So probably, for me, I think, tingin ko baka, si Attorney Vergil Liputan might be reprimanded, no? Or he might be sternly warned that, if he commits the same action in the future, so a more severe penalty would be imposed upon him. So hindi rin maliwanag kasi ma'am doon sa rules on impeachment proceeding ng Senado kung ano yung parusa, Mm. far as my memory is concerned 'no, wala ring kuwan unlike sa court na puwede kang i-fine. Right. Sa